how to update Singapore Tax Info. Halika, samahan mo ako sa bidyong to. Bago tayo magsimula, punta muna tayo sa maikli nating intro. Pasok! Welcome back to Bones TV channel mga idol. Magandang araw na naman po sa atin lahat mga idol. For today's videos ay mag-a-update tayo ng Singapore Tax Info mga idol. So sa mga nagtatanong kung bakit nangyayari ito mga idol. So kung matagal ka nang sumasahod dito sa YouTube ay nag-i-expire yung Singapore Tax Info natin mga idol in every 3 years mga idol. So kailangan natin ito i-update yung Singapore Tax Info natin para di ma-delay yung sahod natin dito sa YouTube. Kung hindi mo pa alam kung paano ito i-fix, samahan mo lang ako sa video to mga idol bago tayo magsimula. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, wag po natin kalimutan na i-hit muna ang like at pakihit na rin ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating gagawin videos mga idol. So kung tapos nyo lang gawin yan mga idol, wag na nating tong patagalin at proceed na tayo sa topic natin for today. Pasok! Unang gawin ay punta tayo sa Chrome, search natin yung Google AdSense, then mag-login kayo sa inyong AdSense account. Pag nakalagin na kayo ay i-touch nyo lang itong tatlong guhit sa taas. Expand nyo lang mga idol para makita, then punta kayo dito sa payment. At pagkatapos ay pindutin natin yung payment info dito sa baba ng payment. Makikita nyo dito na mayroon tayong red na notification na may nakalagay na payment info. Ang gagawin nyo lang dito mga idol ay i-click itong Add Tax Info. Dito naman mga idol, to avoid any delay, basahin nyo na lang yan. Tapos dito sa gilid sa baba ay may nakalagay na Add Tax Info. Click nyo lang yan. Dito naman sa before start mga idol ay basahin nyo na lang ito mga idol. Pagkatapos nyong basahin, dito sa baba ay may nakalagay na Start Form. I-click natin yan. Dito na tayo sa Form Business Info. What is your business type? So, click lang natin yan. Dito may pagpipilian tayo, corporation, individual sole proprietor, partnership, trust, other. So, piliin lang natin yung individual. Click natin yan. Then dito, do you have a permanent establishment in Singapore? Piliin lang natin yung no. Wala naman tayong establishment sa Singapore. Are you registered for Singapore Goods and Services Tax GST under the Overseas Vendor? So, piliin natin yung no. Click natin yan. No. Tapos dito sa box, unique entity number, lalagyan natin yan kung yes yung linagay natin. Pero pag no, kahit hindi na. Wala naman tayo business sa Singapore, wala tayo nitong mga information. So, proceed na lang tayo dito sa baba. Tax exemption. So, are you eligible for tax exemption? So, ilagay lang natin no mga idol. Are you eligible for other exemption or lower tax rate? So, select pa rin natin no. Kung tapos na, tap natin itong submit. Yan mga idol, yung lumabas sa atin, your tax info has been accepted. So, tingnan na lang natin sa email. So, ayan mga idol, successful yung ginawa natin. Your Singapore tax information has been accepted. So, i-click na lang natin itong view tax info para tingnan natin yung AdSense natin kung nandoon pa yung red notification natin. So, ayan mga idol, wala na. So, yun lang mga idol. Sana ay nasundan ninyo step by step yung tutorial natin for today mga idol. At kung gusto pa ninyo ng mga videos tungkol sa AdSense mga idol, ay ilalagay ko lang dito sa baba ng description natin mga idol. Puntahan na lang ninyo at panoorin ninyo mga idol. At bago tayo dito magtapos sa videos natin for today mga idol, ulitin ko sa inyo. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, wag po natin kalimutan na i-hit muna ang like. At pakihit na rin ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating gagawing video. So yun lang mga idol, maraming salamat. Peace out.